Magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon po, sabay-sabay nating basahin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong ng anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ng anak ng Barihang Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, Espiritu Santo, at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay at sa kalakasan. Panginoon, na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Tunay po na Ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nandiyan, anumang oras, anumang sitwasyon ng buhay na amin pong napagdaraanan. Lagi ka pong nakaalalay sa amin. Sa sandaling ito, Ama, muli kaming nagpapakumbaba sa iyong pong banal na harapan. Nagpapasiyasat kami ng aming mga puso, ng aming mga isip, ng aming buong pagkatao, Ama. Sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming mga pagkakasala sa iyo, maliit man o malaking kasalanan, Ama, alam namin, nagbibigay ito ng kapighatian sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, patuloy mo po kaming linisin at gawing karapat-dapat sa umagang ito, sa pagsamba na nais po naming ipagkaloob sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw po ay malugod sa amin pong mga buhay. Patuloy ka naming masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na karapat-dapat lamang itaas sa amin pong mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Kaya Lord, sa umagang ito, ikaw po ang magbukas ng aming mga puso't kaisipan sa amin pong gagawin, sa pagpupuri sa iyo, sa amin pong pagsamba sa iyo, maging sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Hinihiling po namin na ikaw po ang manguna sa lahat po ng iyong lingkod na gagamitin. Simula po sa aming pag-aawitan, sa pangunguna mo sa mga praise and worship team, higit sa lahat sa inyo pong tagapagsalita. Pangunahan mo po siya. Ikaw po ang magpala sa kanyang mga labi, Panginoon. At hayaan mo, Lord, ang mga mensahe na nais mong maiparating sa bawat isa sa amin, ang siyang marinig namin mula sa kanyang mga labi. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong panahon ng aming pagsamba, simula po sa simula hanggang sa magtapos, Ama. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang, Lord, kami ang mapagpala sa iyong salita, kundi mabless ka rin po namin sa lahat po ng aming gagawin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pagsambang ito. At tunay po na ikaw po ay aming maitaas at maparangalan. Purihin ka po, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon, Jesucristo. Amen. Amen. So managpalang umaga po sa ating lahat. Pwede mo ba balakbakan muna natin ang Diyos sa buhay sa umagang nito. Bigyan natin ng pagkakataon muna na pakibati, pakikamayan ang inyong katabi. Sabi sa kanya, good morning sa iyo, kapatid. Ayan. Nasa likod din, pakikamayan naman. Good morning sa iyo, masaya ako at ikaw ay nakasama ko sa umagang ito. So purihin po ang Panginoon. We have another day, another Sunday, bagong buwan ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay sama-sama magpuri sa Panginoon. Let's make this day a happy day sa pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito.
is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Amen. This is a happy day for each and every one of us. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Amen, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious day, what a glorious day. Jesus, oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Shout his name. Jesus, and oh, happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever Lion King, forever Lion King. Yes, Lord, we are forever changed because of you. Let's give thanks. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Amen. His goodness above all things. God. His love endures forever. Amen. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arms. His love endures forever. Amen. For the life
been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Amen. Okay, from the rising of the sun. From the rising to the setting sun. We sing. Love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise. We sing praise to the Lord. We praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. We declare you're forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Let's sing. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever. One more time, let's sing. His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. So sabay tayo, we sing praise to you, Lord. Sing praise, sing praise. We sing praise to you, Lord. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Love endures forever. His love endures forever. Yes, Lord. His love endures forever. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever. Yes, Lord. Your love endures forever, Lord. It's your love, Panginoon, na nailigtas sa amin, Panginoon. It is through your love, Panginoon, na nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay na ito. It is through your love, Panginoon, that we have our salvation, Panginoon. We thank you, Lord God, for loving us. We thank you for sending your Son, Jesus, Panginoon, para po sa amin. Salamat for your love, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming masamba. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na balikan ka namin ng pagpupuri, pagsamba sa umagang ito for all the good things that you have done, Panginoon, sa aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. We just want to declare that you are great, Lord God, and your works are great, O Lord, sa aming mga buhay. You are so great, Panginoon. Kaya naman po, aawitan ka namin sa umagang ito, Panginoon. Itataas namin ang inyong banal na pangalan, O Diyos, sa umagang ito.
is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. We bow down on our knees and we sing, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the heavens above. One more time to sing. And great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. And great are you, Lord, and great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. He aids us against the enemies. So we come and bow down to you, Lord. We bow down on our knees and we sing. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. We want to give you praise for all the good things that you have given us, Lord. Salamat sa biyaya, salamat sa buhay, sa nakakasan. We want to lift up your name, Panginoon, sa umaga ito. You are so great, Lord God. Napakabuti mo, Diyos, sa aming pong mga buhay. Let's sing. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Tayo lamang. And Lord, we want To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our
Yes, Lord. Lord, we lift up your name. We want to sing your praise, Panginoon. You are our Lord, our eternal Lord. It is you, Panginoon, na siya pinakamataas na dapat namin sambitan ng pagsamba sa umaga nito, Panginoon. Salamat ng maraming, Panginoon, sa inyo. Sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. We want to lift up your name, Lord God, sa umagang ito. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. And Lord, I lift your name on high. For the last time you sing, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, we lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord, we lift up your name sa umagang ito, Panginoon. To you be all the praises and all the glory, Lord God. Ikaw ang aming sinasamba, dinadakila sa umagang ito. You deserve all the praises, Lord God. You deserve all the worship that we can give to you this morning, Panginoon. Kaya mo po, Panginoon, hayaan mo na iyong banal na presensya patuloy na sumama, O Diyos, habang kami nagkakatipon sa umagang ito. Purihin ka, dakilain ang inyong banal na pangalan. We lift your name, Lord God. We lift your name on high, Panginoon. We lift your name on high, Jesus, our Lord and our Savior. To you all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah sa iyo, aming Diyos. Tunay po na ikaw lamang ang aming pinupuri, sinasamba, dinadakila, at kinataas ang mga sandaling ito sa aming pong kalagitnaan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang malayang sandali na ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa napakaraming dahilan kung bakit ang iyong mga anak ay may pagkakataong sabihin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagpapasalamat. Sa umagang ito, Panginoon, nababatid mo po ang laman ng aming mga puso, mga bagay na nais naming sabihin sa iyo at patuloy na ipahayag sa iyo, Panginoon, tanda ng aming pagkilala sa iyong paggabay at paglingap sa amin sa maraming mga kadahilanan. Salamat po, O Diyos, sa mga sandaling ito, Panginoon. Anumang dahilan ng pagdulog sa unahan, anumang dahilan, Panginoon, ng pagdako sa iyo bilang pagkilala sa iyong kabutihan, ikaw po ang higit na nakababatid nito, Panginoon, sa aming mga puso. Mangyari nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawal sa iyong mga anak na ngayon nagpapahayag ng pagpapasalamat ng iyong pong basbas at pagpapala. Ngayon pong linggo ay panahon din ng pagtalakay ng mga bagay na may kinalaman sa pangunguna. Sa ating pong nasyonal, ito po ay may temang pinamagatang Shifting Seasons, the different seasons of life. No, ang pagpapalit ng mga panahon
at ang iba't ibang mga panahon sa buhay. Ito po ay tumutukoy sa buhay ng ating pagiging isang Kristiyano. At ngayon pong umaga, ang ating pong paksa ay may kinalaman sa leadership. Ano po? So leadership or shifting to be a leader. No? At ito po ay ating binigyan ng pamagat na a way to become a great servant. A way to become a great servant. Paano nga ba magiging isang dakilang lingkod ang isang tao o dakilang lingkod ng Diyos ang isang tao? No, magka-contrast sa salita. No, kapag sinabing dakila, ito ay pinakamataas. Samantalang kapag sinabing lingkod, ito yung pinakamababa. No, kaya sa Biblia, makikita natin yung contradicting words na kung saan ay ipinakita at pinamalas ng buhay ng ating Panginoong Hesus. No, ito yung kanyang i-demonstrate sa kanyang buhay habang siya po ay narito sa mundo. Magkaroon po tayo ng sandaling panahon upang ating tunghayan ang ating paksang talata na masusumpungan po sa aklat ni Juan, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 36. Sundan nyo na lang po ako sa aking pong babasahin. Kung kayo po ay may mga dalang mga Biblia, maaari nyo pong buksan. Kung ang inyo po naman dala ay mga Bible apps sa inyong mga gadget, pwede nyo rin pong buksan. Huwag nyo lang buksan yung inyong mga Facebook para hindi kayo malibang. Ano po? Sa John chapter 3, verse 22 to verse 36, ganito po ang sinasabi. Ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo patungkol kay Jesus. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. Siya ay nanatili roong kasama nila at nagbautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Sila ay pumaroon at nabautismuhan. Ito ay sapagkat hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Nagkaroon ng isang katanungan ang mga alagad ni Juan at ang mga Hudyo patungkol sa pagdadalisay. Sila ay lumapit kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, tingnan mo ang kasama mo sa ibayo ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo. Lahat ay pumupunta sa kanya. Tumugon si Juan at nagsabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ay pagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo ang makapagpapatotoo na aking sinabi, hindi ako ang Mesiyas. Ako ay sinugong una sa kanya. Siya na lalaking ikakasal, ang siyang may babaeng ikakasal. Ang kaibigan ng lalaking ikakasal ay nakatayo at nakikinig sa kanyang tinig. Siya ay lubos na nagagalak sapagkat narinig niya ang tinig ng lalaking ikakasal. Sa ganito ring paraan, ako ay lubos na nagagalak. Kinakailangang siya ay maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa. Siya na nagmula sa itaas ay higit sa lahat. Siya ay nagmula sa lupa at ay tagalupa, ay nagsasalita ng ukol sa lupa. Siya na nagmula sa langit ay higit sa lahat. Siya ay nagpapatotoo sa kanyang mga nakita at narinig at walang sino mang tumatanggap ng kanyang patotoo. Siya ay tumatanggap o tumanggap ng kanyang patotoo ay nagpatunay na ang Diyos ay totoo. Ito ay sapagkat siya na isinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang Espiritu ng walang sukat. Iniibig ng Ama ang anak at ibinibigay niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Siya na sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay, subalit ang galit ng Diyos ay nanatili sa Kanya. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Samahan mo po kami, Panginoon, bigyan ng puso't isip na handang makinig ng iyong mga banal na salita at ito'y tanggapin namin sa aming mga puso't buhay upang siyang aming ilakaran sa aming pananampalataya. Salamat po
Ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So ngayon pong umaga ay nais kong i-describe sa atin kung ano ba yung ibig sabihin o ano ba yung itsura ng isang great servant. What a great servant looks like. No, alam natin na yung ating mga ginagawa ay yung mga bagay na may kinalaman sa ating mga buhay. At yung mga bagay na yun, maaring maglalarawan din ng ating mga buhay sa unang tingin. No? At yung mga bagay na yun, maaring mag-describe sa atin, sa ating mga interes o sa mga bagay na ating, sabi nga, pinapahalagahan. So ngayon pong umaga, titingnan po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maging sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon na si Juan Bautista, yung kanyang karanasan, no, patungkol sa mga bagay na ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Yesus sa eksena. No, doon sa John chapter 3 verse 27, makikita natin ang sabi diyan, sa panahon na paglapit sa kanya ng kanyang mga tagasunod o alagad, no, may sariling sabi nga disipulo itong si Juan, tinatanong siya kung ano yung ibig sabihin at bakit yung kanyang ipinapahayag na walang iba kundi si Jesus ay may sariling sabi nga grupo na kung saan siya na yung nagbabautismo. No, ito yung sagot ni Juan. No, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito ay ipagkaloob sa kanya mula sa langit. No, ang sagot ni Juan Bautista ay isang sagot na para bagang matalinhaga. No, ang ibig sabihin niya lamang, no, maaring ako yung taong narinig nyo na nagpahayag patungkol kay Jesus. At nariyan na ngayon si Jesus, ginagawa na yung kanyang ginagawa. At ako yung aking ginagawa at yung aking gawain ay kapahayagan lamang ng pagbibigay ng Panginoon ng pagkakataon upang gamitin ang aking buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nabanggit ni John na malibang ipagkaloob ito sa Kanya mula sa langit. Ano nga ba ang mga bagay na kailangan upang ang isang tao o ang isang anak ng Diyos ay maging isang dakilang lingkod ng ating Panginoon? Meron pong ilang mga katugunan. Sabi, you might be a great servant if you first acknowledge your gifts are from our God. No? Ang isa sa mga bagay na nagpapakita at magpapahayag ng isang tao bilang isang dakilang lingkod ng Panginoon, unang-una ay ang kanyang pagkilala sa mga kaloob ng buhay niya na ito ay nagmumula at mula lamang sa ating Panginoon. You are acknowledging your gifts that came from our God. Si John the Baptist, no, being a great servant, he realized that the following things or talents or the gift that he gained was because God had given it. No, yung mga bagay na meron siya, yung kanyang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ng mabuting balita, yung tapang niya na dumako sa iba't ibang dakong lugar para gawin yung ginagawa ng ating Panginoon ay kaloob na bigay sa kanya ng ating Diyos. The success he saw as an evangelist was given him from heaven. No, yung pagiging isang ebanghelista o pagiging isang evangelist sa English ay isang kaloob na meron siya. At ito ay ipinahayag niyang kaloob na nagmumula lamang sa Panginoon. Kaya nga, he was not personally threatened because it was not his ministry in the first place. Nung panahon na nandun na at nakita na si Jesus na ginagawa yung kanyang ministeryo, hindi ho siya natakot, hindi siya na-intimidate. No, bagamat sila ay mayroong parang blood relation, di ba? Hindi rin siya natakot na parang kinabahan yung kanyang mga alagad na bakit po meron nang gumagawa ng ginagawa nyo? Parang gano'n, di ba? Sa practicality, parang yung iyong ginagawang ministeryo sa iglesia
ay meron ng ibang gumagawa at meron ng ibang may kakayahang gumawa. No, minsan, ang tao, kapag nag-iisip, iniisip natin na hindi tayo kayang palitan ng Panginoon sa anumang posisyon na pinaglagyan sa atin o anumang posisyon na naroon tayo. Tandaan po natin na ang bawat bagay na meron tayo ay nagmumula sa Panginoon. Kasama na po yung mga talento, kakayahan, abilidad, o anumang bagay na meron tayo. When you understand that your gifts and abilities are from God, first, you realize that they are not your gifts given for your fulfillment. No, hindi po ito kaloob na para sa iyong ikaliligaya. No, but God's gifts given for you to use for Him. Primarily, ang mga bagay na meron tayo, ang mga kaloob na meron tayo, hindi para sa atin, kundi ibinigay ng Diyos para sa Kanya, para magamit sa Kanya. Amen po ba? No? Amen po ba, mga kapatid? No? So, dapat alam po natin yun. No? Sa pagtungtong natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ho para sa atin ang ating talino, hindi ho para sa atin yung ating kakayahan, hindi ho para sa atin yung anumang bagay na meron tayo o yung anumang kaloob na meron tayo, lahat pong iyan para sa Panginoon, para sa Diyos. It keeps you from becoming proud of yourself because you realize that anything that you are able to do, any good that comes from your effort, it is really God's doing. Diba ang ganda po noon? No? Tayo po ay nilalayo ng Diyos sa pagiging mapagmataas, no? Sa ating mga sarili. Bakit? Dahil alam natin, mauunawaan natin na ang lahat ng bagay, no? Anumang bagay yan na ating kayang gawin, lahat ng bagay na yan na nagmumula sa atin, na sabihin natin na effort natin, it is really God's doing. Yun po ay pagkilos ng Diyos. No, yun po ay paggawa ng Diyos. Kaya meron akong nabasa ng isang clip, sabi, di ba, ginagamit ng Diyos hindi yung mga equipped na, no, yung mga matatalino na, no, meron ng natural na kakayahan, no, maging yung mga wala pa, ini-equip ng Diyos at ginagamit ng Panginoon. You are not threatened when someone else begins to receive recognition. Di ba? Panapanahon sa buhay. May mga pagkakataon na tayo ay naroon sa panahon ng pagkilala sapagkat sabi nga, tumutungtong tayo sa panahon ng unti-unting paglilingkod at pagpasok sa isang mas malalim na paglilingkod. At sa mas malalim na paglilingkod, kadalasan, hindi ho nakikilala ng tao yung ating ginagawa dahil ang Diyos lang nakakatanaw noon. Pero may mga pagkakataon, we are looking for that. Diba? Naghahanap tayo ng recognition. Naghahanap tayo ng pagkilala mula sa ibang tao. Naghahanap tayo ng pagkilala sa mga taong inaasahan nating kikilalanin yung mga bagay na meron tayo. Pero tandaan natin, no, yung mga bagay na yan ay hindi dapat nagiging threat sa atin sapagkat ang Diyos lamang ang may karapatan na magbigay ng pagkilala sa lahat ng bagay na ginagawa ng kanyang mga anak. You can be at peace if God sees fit to remove those gifts or abilities. No, yung kapayapaan ibinibigay sa atin ng Diyos kapag nakikita natin o nakikita ng Panginoon na ito'y nababagay o sabi nga para sa atin. No, para sa atin talaga yung ating mga kaloob. Kaya if you ever wonder at the success God gives you when you're doing something for Him, kapag dumarating yung time na marami tayong mga pagtatagumpay sa buhay, marami tayong mga success stories sa ministeryo, marami tayong mga nagagawa na nakikita ng mga tao sa paligid, no, wag daw tayong titingin sa salamin at titingnan natin yung ating mga sarili na tayo yung natatagumpay. Kasi hindi po yun tayo. No, ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Ang Diyos po yung kumikilo sa buhay natin. Sabi po sa John 1:17, no, every good and perfect gift is from above, no, coming down from the Father of the heavenly lights,
who does not change like shifting shadows. No, ang lahat ng kaloob ay kaloob na galing at nagmumula sa ating Panginoon. No? So, ibig sabihin, in recognition, we can be or we might be a great servant if we acknowledge that our gifts are from our God. Pangalawa, no, you have an intimate relationship with Jesus. You might be a great servant if you have an intimate relationship with Jesus. Sabi doon sa verse 28 hanggang 29, kayo ang makapagpapatotoo sa aking sinabi, hindi ako ang Mesiyas. Ako ang sinugong una sa Kanya. Siya na lalaking ikakasal, ang siyang may babaeng ikakasal. Ang kaibigan ng lalaking ikakasal ay nakatayo at nakikinig sa kanyang tinig. Siya ay lubos na nagagalak sapagkat narinig niya ang tinig ng lalaking ikakasal. Sa ganito ring paraan, ako'y lubos na nagagalak. So muli, patalinhaga yung ginamit dito po sa mga talatang ito. At kinumpara ni John the Baptist ang kanyang sarili sa kaibigan ng lalaking ikakasal. At ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi si Jesus. So sa papaanong paraan, ang sabi, di ba, kapag may ikakasal, kung meron mang tuwang-tuwa, ay walang iba kundi yung kanyang kaibigan. Yan, yung mga parang sa ating konteksto ay yung mga yung mga groomsmen, yan, yung mga pangunahing abay. Yan, sila yung mga tawag diyan, tuwang-tuwa sa ikakasal, no? Kasi new chapter na ng kanyang buhay. Yung galak na meron yung ikakasal ay parang galak din na meron yung kaibigan ng ikakasal. Kaya sabi ni John the Baptist, yun din yung aking nararamdaman. So parang ganoon. So yung aking nararamdaman ngayon ay lubos na kagalakan dahil hindi ko lang nakakwento ngayon o hindi lang nakikita sa kwento na aking kinukwento noon o binabahagi noon si Jesus, kundi nandyan na siya kasama natin at gumagawa na siya ng kanyang ministeryo. So, si John the Baptist, he could have talked about being Jesus' cousin through his mother Mary, di ba? Pwedeng sabihin niya na magkamag-anak sila, magpinsan sila. Pwedeng sabihin niya na si Jesus ay in a way fulfillment ng huling mga salita mula doon sa Old Testament, no? But instead, ginamit ni John the Baptist yung larawan ng isang posisyon ng paglilingkod, at ito yung pagiging isang best man, no? Pagiging isang best man sa kasal, or the friend of the groom, na merong ginagawang napakahalagang role noon daw sa first century Jewish wedding. No, sa unang century daw, sa mga kasalan ng mga Hudyo, mahalaga daw yung role ng mga best man or ng mga kaibigan ng groom. No, parang nakuha naman din natin yun ngayon sa panahon natin. No, sa babaeng version, yung mga bridesmaid, di ba? Sila yung mga tagahatak ng damit ng ikakasal. Sabihin yung taga-ayos, taga-alalay, no? Pagkapapanik ng hagdan, sila din yung nag-iingat sa ikakasal hanggang makababa. So lahat ng pwedeng gawing assistance ng bridesmaid o ng maid o ng best man, gagawin nila para sa ikakasal. Dahil yun ay parte ng kanilang paglilingkod. So in other words, makita natin na naroon yung posisyon ng pagkilala ni John the Baptist sa kanyang sarili. And he was looking out for Jesus' best interest during that time. Hindi na siya yung mahalaga. Hindi na ako na nagsasabi tungkol kay Jesus. Hindi na ako na nagpapahayag tungkol sa Mesiyas, tungkol sa Panginoon. Yung kagalakan na meron ako ngayon ay yung kagalakan na nariyan na yung aking ipinapahayag. So serving Jesus meant Jesus was not just his boss or CEO. Jesus was his honored friend that he was privileged to serve. No, para kay John the Baptist, yung kanyang paglilingkod
kay Jesus ay hindi paglilingkod sa isang bossing o sa isang CEO, kundi isang sabi nga pribilehiyo na paglingkuran ng isang kaibigan na magagawa sa kanyang buhay. So, marami daw po mga tao or too many people look at being a Christ follower as some business arrangement or contract for personal gain. May mga tao sa paglilingkod na para bang naglilingkod lang na may kontrata. Na pagkatapos ng aking termino sa paglilingkod, hindi ko na gagawin yung aking ginagawa. No, sa prinsipyo po ng paglilingkod sa Panginoon, hindi po ganoon. Hindi ho nawawala yung ating paglilingkod at yung pagmamahal sa paglilingkod. Kaya tayo ay tawagin sa isang posisyon o hindi. No? Kung tayo po ay nasa Panginoon at nais maglingkod sa Panginoon, gagawa po tayo ng paraan para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? No? Iyon po yung buhay Kristiyano. No? Hindi po tayo mananatili na nakaupo lamang at tayo po ay nakamasid lamang. Hindi po tayo mananatili na tayo ay nakadepende lamang sa ating pong posisyon sa iglesia, sa ating paglilingkod, kundi gagawin natin kasama at kasabay ng ating paglago ang maglingkod sa Panginoon sa anumang pagkakataon ng ating mga buhay. Yung pong salitang friend, no? The word here for friend is the word for brotherly love. And that is what motivates great service for Jesus. A genuine, an intimate relationship with Him. No, yung ginamit po ay kaibigan, yung salitang kaibigan. At yung salitang kaibigan, it is a word for brotherly love. Pagmamahal sa isang kapatid. At yun po yung motibasyon na dapat meron tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga, serbisyo sa ating Panginoong Yesus. Isang genuine, isang busilak, isang malapit na relasyon sa Kanya. So if you need some motivation to serve Jesus, start with a more intimate relationship with Him. Kung gusto natin na maging, sabi nga, great servant ng ating Panginoon, we have to start an intimate relationship with Jesus. Magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Panginoon. Pangatlo, you might be a great servant if you find your joy from your brethren's ministry fulfillment. If you find your joy from your brethren's ministry fulfillment. No, yung friend po na sinabi, it is accompanied the groom on his wedding day. No, once he was all dressed up, the groom would walk to his bride's house. From there, they'd walk back to their new home together for several days of feasting with their friends. No? Mahaba yung period ng proseso ng kasalan during the Old Testament time o the Jewish time. The best man, he would stand and wait for the groom to return with his bride and officially begin the wedding feast. When the groom returned with his bride, the party began. It was a happy time. No, yun na yung party. Kapag nakita na ng best man na magkasama yung bride at saka yung groom na dumarating at nabalik galing sa kanilang tahanan. So si John the Baptist, ang sabi niya, that joy is mine and it is now complete. Yung kagalakan na yun, nakagalakan ng isang best man, yung kagalakan na yun, nakagalakan ng isang kaibigan ng ikakasal ay kagalakan na nakumpleto na sa aking puso. To hear that my mission is accomplished. To hear that people are flocking to Jesus instead of to me. Now my joy is fulfilled. Sabi niya, yung fulfillment niya ngayon, yung fulfillment na makita niya yung mga tao na tinuturuan niya na sumusunod sa Panginoong Hesus. Hindi sa Kanya. At yung joy na yon o yung bagay na yon, yun yung nagbuo ng kagalakan ng kanyang puso. That is a great servanthood. Mga kapatid, ang malimit na dilema ng mga pastor sa iglesia ay yung pagkakamali na kadalasan
nakabubuo ng mga disipulo ng sarili, hindi ng disipulo ni Kristo. Kaya pag umalis si pastor sa iglesia, tangayin niya yung kanyang mga disipulo. Ayaw nang bumalik sa kanilang sariling iglesia. Gusto nilang sumama sa pastor sa iglesyang pupuntahan niya. Hindi ho ganoon. No? Hindi ho ganoon sa paglilingkod. Sa paglilingkod po natin, tuturuan nating sumunod ang ating tinuturuan sa ating Panginoong Yesus. Tuturuan nating maglingkod sa ating Panginoon. Tuturuan natin na sila ay magkaroon ng complete and total allegiance sa ating dakilang Diyos at hindi po sa atin. Bakit? Dahil po tayo ay instrumento lamang ng Panginoon. Paul reminded the Corinthians they needed to. Ano po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Chapter 3, verse 1 to 6. Mga lingkod ng Diyos, o mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo nakaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi pa't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apolos at sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Napakalino po ng paalala ni Apostol Pablo. Ano po? Pagpaalala sa mga taga-Korinto na makita at mahayag sa kanilang mga buhay na mga naglilingkod, na lingkod ng Panginoon ay ginagamit lamang ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. At yung mga ginagamit na ito ay ginagamit ng Diyos upang sa bandang huli, no, ang Diyos pa rin ang magpapatubo, ang Diyos pa rin ang magpapalago. The church works when there are enough people in it who are willing to hold the ball so someone else can kick the field goals. They are called great servants. No? Ang mga iglesia po, ang iglesia o ang church ay merong mga, sabi nga, mabubuting mga pangyayari. No? Kapag nakita natin na may mga taong tumatayo and willing or they are willing to hold the ball upang ito ay sipain ng sino mga tao na kung saan ang layunin ay mapadako ang bola doon sa goal. No? Ibig sabihin, handang maglingkod kahit sa ganoong kaparaanan. Hindi mahayag ang glory ng sarili, hindi mahayag ang kanyang pangalan, kundi mahayag lamang ang ministeryo ng Diyos at ang ministeryo ng ating Panginoon. You might be a great servant. Pang-apat, if you have recognized how God's plan works. How God's plan works. Sabi po doon sa verse 29, o sa verse 15 ng chapter 15 ng John, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sabi po, our friendship with the Master means we're more than just servants. He has let us in on His plan. He's let us know what His business is all about. No? A great servant is one who recognizes God's plan at work. Ang isa daw pong great servant, nakikilala niya o nakikita niya at kinikilala ang plano ng Diyos
sa kanyang buhay. No? Meron tayong talino, meron tayong kakayahan, meron tayong abilidad, pero sa bandang huli, kailangan nating patuloy pa rin i-recognize at kilalanin kung ano yung dakilang plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. No, when the servant spirit flourishes in a congregation, then they minister to each other as unto the Lord. Kapag ang iglesia, kapag ang church ay nakikita kung papaano gumagawa ang banal na spirito sa kabuuan, magkakaroon daw po o magkakaroon ng pagmiministeryuhan sa isa't isa sa loob ng iglesia. Great servants recognize how God's plan works, and they appreciate when it comes together, regardless of who has a hand in it. No, di ho ba ang plano ganoon? No, hindi ho naman mahalaga kung sino pa yung ginamit o humahawak sa plano ng Panginoon. Ang mahalaga, ang plano ng Diyos ay binubuo niya sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang dako, sa pamamagitan ng iba't ibang mga lingkod. They appreciate when someone comes forward to be baptized, when someone grows in Christ, when someone or when homes show strength, when numbers increase, and they understand why those things happen. It happens because of people who are willing to serve. Yung pong kagalakan, yung pong appreciation doon sa mga tagumpay ng ministeryo, kapag mayroon pong dumadako sa unahan para mapabautismo, kapag mayroong lumalago sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kapag may mga tahanang tumitibay sa pananampalataya at samahan sa pagmamahalan, no, kapag dumadami sa bilang ang iglesia, yun po ay lalo nating nauunawaan at mauunawaan na pagkilos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handa at willing na maglingkod sa Kanya. You might be a great servant if you are willing to become less for Jesus. If you are willing to become less for Jesus. If Jesus called people to be kings and celebrities and national heroes, He probably would have had a larger following. No? Matandaan natin si John the Baptist. He reflected on his position in God's plan and said it this way. Sabi niya, he must become greater. I must become less. He must become greater. I must become less. No? Ito po ay binding words. No? It has to be this way. Dapat po ganoon ang prinsipyo ng mga Kristiyano. No? Ang laging matataas ang ating Panginoon, ang laging pinakamababa ay tayo na mga tao, anuman yung ating kalalagayan sa buhay. So Jesus' popularity must grow. The name of Jesus must become more important to people than our name. The news about Him has to spread. Yung balita na dapat makita at marinig ay dapat maipahayag. And I have to shrink. Dapat I have to decrease. I have to blend into the background. No, last time, we discussed about those na naglilingkod sa likod, di ba? Yung mga nasa likod lamang na naglilingkod, yung mga hindi masyadong nare-recognize, pero they do their things, they craft faithfully. Di ba? Yung paglilingkod na yun, paglilingkod na hindi naghahanap ng anumang recognition, but instead, they do things for the Lord kahit hindi sila nakikita, kahit wala sila sa ilaw o sa limelight. Ganon din po lagi sa paglilingkod sa Panginoon. No, hindi ho tayo ang dapat maitaas, hindi yung pangalan natin. Hindi tayo ang dapat magtagumpay. Ang dapat nagtatagumpay ang Diyos. Kaya nga, He must be greater. He must become greater. I must become less. You might be a great servant
if you are willing to become less for Jesus. So handa pa nating iwan yung ating mga sarili para ang Diyos ang makita sa buhay natin. Diba? Iwan yung iyong pride, iwan yung iyong anumang bagay na pinagmamalaki mo sa Panginoon o sa mga tao at mahayag sa iyo ang Diyos sa pamagitan ng paglilingkod mo. Meron daw pong isang pagkakataon, late afternoon sa Korea, a missionary doctor emerged from the operating room. Pagod na pagod. Pagkalabas niya ng emergency room o ng operating room, pagod na pagod itong doktor. Makikita sa kanyang mukha, nakakunot ang kanyang noo at talagang pagod na pagod siya. Yung kanyang kamay ay parang halos nanginginig sa pagod. No? At tinanong siya nung isang nakamasid sa kanya, no? Doktor, kung kayo ba'y magtatrabaho na bilang doktor sa Amerika, magkano yung ma-receive nyo, tatanggapin nyo sa Amerika? Ang sabi ng doktor, ganito kalaking halaga yung pwede kong tanggapin. But then, pagkatapos nun, muli siyang tinanong nung nagtatanong sa kanya, magkano po yung tinatanggap nyo dito sa ospital na ito? At magkano yung tatanggapin nyo galing sa inyo pong inoperahan na babae? Alam niyo po ang sabi ng doktor, hindi siya kumibo, nagkibit balikat lamang siya. Pero ang sabi niya, nothing, wala akong tatanggapin. Nothing but her gratitude. No? Yung kanyang pagpapasalamat. At pagkatapos noon, siya po ay ngumiti. Mga kapatid, sa paglilingkod po sa Panginoon, may mga pagkakataon na hindi ho tayo makikilala. Hindi ho makikilala yung ating mga ginagawa. Ang tanong po sa atin, handa ba tayong makatanggap ng katulad na appreciation ginagawa o ginawa maging doon sa doktor? Handa ho ba tayong makatanggap ng mga bagay na maaring hindi abot sa ating iniisip o inaasahan? Yung mga bagay na maaring kabaligtaran pa ng ating pagsusumikap, paggawa, paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoong Yesus, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father in heaven. No? Hindi po niya sinabi that they may see you or think much of you. Hindi po sinabi ng Panginoon yun. No, hindi po sinabi ng Panginoon na gawin nyo yung inyong ginagawa para makita kayo, para makita yung mas marami pa sa inyo at para maisip nila kayo. But that they might see your good works and then glorify your Father. Makita nila yung inyong mga mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Ama sa langit. So we want to glorify, o we want you to glorify the Father this morning. No, ang gusto natin, lahat tayo magnais, magnasa na mag-glorify ang Diyos sa ating mga buhay. And there's only one way to true greatness, and that is through servanthood. True servanthood. You can be a great servant if you have the true servanthood. Nawa sa ating journey sa paglago sa pananampalataya, kung loobin man na tayo ay tawagin ng Panginoon sa isang paglilingkod na mayroong posisyon, no, gawin natin yung ating magagawa para i-glorify ang ating Panginoon. Kung hindi man tayo tawagin ng Diyos sa katulad na pagkatawag, gawin pa rin natin na i-glorify ang Panginoon sa ating pong mga buhay, sapagkat yun po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, kinikilala po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming lahat. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo at karapat-dapat kang luwalhatiin ang aming pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataong binibigay mo sa amin upang
sa pagsabay ng aming paglago sa pananampalataya ay ang paghakbang namin sa paglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong dalangin ay magtayo ka at tumawag ka ng mga anak mo na muli tatayo sa iyong iglesia para maglingkod, mga siwa, at patuloy na mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, simula sa mga sandaling ito hanggang sa panahon ng aming pilutilya, ay amin pong makita ang iyong pagkilos at paggabay sa aming lahat, lalo sa mga anak mo na iyong ilalagay sa anumang posisyon, Panginoon, na naisin mo para po sa kanila. Purihin ka po, dakilang Ama, sama mo po kami sa aming pong paghiwa-hiwalay, pauwi patungo sa aming mga tahanan. Ingatan kami, Panginoon, lalo sa panahon na mainit, sa buong isang linggo, ilayo kami sa anumang karamdaman at patuloy po na ikaw ang siyang aming maging gabay sa lahat ng aming mga gawain. Purihin ka, dakilang Ama, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.